ito paulit-ulit kong sasabihin na ito pong nangyayari kay Senator Jinggoy Estrada, ang may gawa po niyan siya din, yung kanyang sarili din. Kasi kung iisipin nyo mga kababayan kung meron ngang serial yung magtutumba ng tao, si Jinggoy pwede na natin tawagin na serial plunderer. Kasi paulit-ulit niya nang ginagawa. Hindi siya marunong madala. Wala siyang kadadalaan mga kababayan, ika nga. So kaya dapat talaga na managot siya kapag napatunayan na siya po talaga ay guilty dito po sa issue ng maanumalyang flood control. Anyway, shoutout po sa inyo Ayan, shoutout po sa mga nanonood po sa atin. Sunod na yan si Marco Beta. Oo, sunod-sunod yan. Sunod-sunod yan mga kababayan Kasama dyan si ayan, ito na ata si Jinggoy Yan. Akay-akay pa ni Marcoleta. Balik tayo dito. Yan. Naiyak pa ata. Naiyak pa ata. Naiyak pa ata mga kababayan. Ano yun? Nagkakaiyakan. Ba't parang nagkakaiyakan ata mga kababayan? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yung buto mesa? Ano ba yun? Nagkakaiyakan Okay. Ano ba yun? Quiet please. Magandang hapon sa inyo lahat. I am already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Okay lang yan. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. Hoy, mga kababayan, hindi hindi pananakot yan. Sadyang may kaso siya. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, Barya lang naman sa inyo yan. hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Maawa na ba ako? Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. May binabasa pa. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. O di paliwanag niyo sa Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Naks naman. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. O sino nag-alok? Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko
na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. Iiyak na ba I ako? stand my ground. Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Eh, ba't di mo ba I stand sabihin my ngayon? ground. Because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. Oy, Alan Peter Cayetano, This oh. institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, Ah. then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Yan! Salamat po. Okay na? No more question, guys. Ayan na yun. Yun na yun. Voluntary surrender na daw si Jinggoy Estrada, mga kababayan. Eh, buti naman, wag niyong pahirapan ng mga aaresto sa inyo. Tsaka mga kababayan, ito tingnan po natin, may mga sinabi siya na kesyo inalok daw siya, na kapalit daw ng pagtiwalag niya dito kay Alan Peter Cayetano sa kanyang majority, mga kababayan, ay ibabasura daw po yung kanyang kaso. Pero nanindigan daw po siya, mga kababayan, na mananatili po siya doon sa majority ni Alan Peter Cayetano. Eh ngayon, mga kababayan, kung titingnan po natin, ba't di niya inilabas ang pangalan? Pagkakataon niya nang ilabas eh. Nasa press ko na siya, mga kababayan. Nakapag-press conference na siya, bakit hindi niya ilabas yung mga pangalan? Di po ba, para na sa ganun, alam ng taong bayan kung sino ba yung mga nananakot na yan? Eh ang problema, may sunod pa palang kabanata. Di ba? May sunod pa palang kabanata, mga kababayan. Iyon naman pala, may sunod pang kabanata. Kaya naman pala, mga kababayan, ang dami pang susukot-susuko din lang naman. Eh, beruin nyo, ngayon lang ako nakakita, ikaw, aarestuhin ka na. Susukot-susuko ka na lang din naman, may papreskon ka pa. Diba? Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang, yung sinabi niya na pinahold niya sa kanyang sekretary yung sahod, niya bilang isang senador, mga kababayan, para mapatunayan daw na hindi siya nag-interes ng pera ng taong bayan. Eh kung tutuusin yung sinasahod nila, barya lang yan sa mga kinikbak nila, mga kababayan eh. Diba? Barya lang yan. Kaya kahit ipahold nila yan, hindi kakulangan sa kanila yan or hindi kawalan sa kanila yan. Kasi nga, barya lang yan sa kanila. At ang isa pa dito, mga kababayan, yung sinasabi niyang hindi siya magtatago, hindi niya tatanggapin yung protective custody ng Senado, kasi nga alam niya, mga kababayan, na kapag ang warrant of arrest ay galing po sa local court, hindi niya na kailangan pang sumailalim sa protective custody. Dahil nga maliwanag na sinabi na po yan ng kanyang mga kaalyado. Kaya nga, mga kababayan, yung mga galawang ganito, medyo obvious na obvious Hindi, para sa akin medyo obvious na obvious yung mga galawang ganyan. Na para bang ang dating, mga kababayan, kahit ikaw na nga yung may kasalanan, magpapabiktim ka pa. Para nang sa ganon, hindi ka pagdudahan or hindi ka sa madalit salita, para kaawaan ka ng taong bayan. Di po ba? So ngayon, ituloy pa natin, mga kababayan, dito tuloy pa natin yan. Ay, wala na pala. Putol pala. O yan, hintayin na lang natin yung susunod. Pero bala ko, na lang to, i-separate na lang to siguro, mga kababayan. Separate na lang siguro to. Pero maliwanag dito, etong si Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan, meron na po siyang arrest warrant galing po sa Sandigan Bayan, 5th Division, about po doon sa plunder. At sinabi niya naman po na siya ay voluntary surrender sa Camp Crame, mga kababayan. Siya po ay sasama sa mga otoridad. So ngayon,
Ang susunod na kabanata dyan, ang susunod na kabanata dyan ay si Joel Villanueva naman po, mga kababayan, ang sunod na posibleng maaresto. Kapag ka sinampahan siya, ngayong linggo o sa mga susunod na linggo, ng kaso. 'Di ba? Posible na magsama po sila ni Bongo, ni mga kababayan, ni Jinggoy Estrada. Kita nyo, yung mga ang yayabang noon, no? Ang lalakas ng mga nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Ngayon, mga kababayan, biglang bigla ang, alam nyo yun, bigla ang nagkasakit, bigla ang nanghina. Tapos kung ano pa mga pinagsasasabi na kesyo tinakot daw, wala namang maipakita na siya ay tinakot. Kailangan pa, may susunod na kabanata. Di ba para sa akin, mga kababayan, drama yan. Drama yan para sa akin. Dapat pagka ikaw ay susuko ka na, syempre dapat pag nagsisisi ka sa kasalanan mo, wala ka na marami pang drama. Ito yung kasama siya ni Marcoleta, inihatid pa siya ni Marcoleta, oh. Sisingot-singot siya, mga kababayan, oh. Di ba? Kasama niya pala si John Vic. Nandito rin pala si John Vic, mga kababayan. Ayan, oh. Naandi na yung mga taga CIDG, yung mga aresto pala sa kanya naandi dito. Piyado maglalabas mga kababayan ng video itong si Alan Peter Cayetano. Kita niyo yung itsura ni Marcoleta, oh. Halatang galit na kinakabahan. Di ba, mga kababayan? Halatang galit na kinakabahan kasi baka malaki din ang posibilidad na siya din ay sumunod, mga kababayan, dito po kay Jinggoy at saka kay Joel. 'Di ba? Ayan, naandi dito rin itong si John Vic Remulla. Si Amy Marcos naandi dito din, mga kababayan, at saka si Alan Peter Cayetano. Iyak malala. Okay. Quiet, guys. Quiet, please. Maganda nga po. Ayan, wait nga, tingnan nga natin yung mismong pagdala kay Jinggoy. Aha. Daming kapulisan, no? Voluntaryo nga niya pagsuko, custody or protective custody dito nga sa Senado, kaya voluntaryo pulis! nga siyang sumuko at handa niyang patunayan ang kanyang sarili. Ang mga words na sinabi niya kanina, kalokohan daw ang kasong isinampa laban sa kanya. Wala daw record ang kaugnay dito na magkapatunay ng kanyang kinalaman patungkol nga sa mga sinasabing kickback na natanggap nga raw ng kanyang tanggapan o ng kanyang mismong sarili. Wala daw siyang kinalaman sa ibinabatong issue laban sa kanya. Maraming beses din daw siyang inalok na talikuran ng independent majority kapalit ng pagbasura sa naturang kaso, pero ito daw ay hindi tinanggap. Kaya kung sino raw itong mga nag-alok sa kanya, abangan daw ang susunod na kabanata. What is at stake here is yung independence din daw ng Senado. Ilan sa mga sinasabi kanina ng senador ni Jinggoy Estrada bago siya ay voluntaryong sumuko. Hindi na nagpa-unlock ng anumang panayam, ng tanong, no, si Senator Jinggoy sa media, at agad na nga siyang inescorta ni DILG Secretary John Vic Remulla kasama ng ilang mga tauhan ng CIDG, at kani-kanina lamang talagang inescorta na, no, papunta sa Camp Crame itong si Senator Jinggoy Estrada. So, nananatili mahigpit ang security dito sa Senado dahil doon sa kabilang gate naman, mga kapatid, may mga nagsasagawa ng pagkilos, no? Kaya talagang binabantayan din ng... Yan nga yung problema kasi, mga kababayan. Putik na mga DD shit yan.
'Di ba? Kada may nung una, ano ba sabi nila 2025? Eto isipin niyo ha, nung una 2025 ano yung sabi nila? Dapat may makulong na diyan. Sa mga sangkot na yan sa mga anomalyang flood control na yan. Dapat may mga papapanagot na diyan ng mga big fish. O ngayon, na may napapapanagot mga kababayan, bakit nagagalit pa rin kayo? Saan lulugar sa inyong gobyerno? Senado itong perimeter or ng lugar. So paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang istorya ngayong araw. O ayan, in-escorta na pala papunta mga kababayan sa CIDG etong si Jinggoy Estrada. So talagang ang ending nito mga kababayan, may kakulong talaga siya. May kakulong talaga siya dito. So kaya pala hindi pa nagsisimula ito pong Senate session. Senate session mga kababayan ng Senado. Dahil nga tawag dito 11-11 na labanan wala naman si Bato de la Rosa, si Jinggoy na aresto na. So ibig sabihin 11-11. Yung nasa minority kasi mga kababayan, kompleto lagi 'yon pagka napasok. 'Di ba? Baka mamaya dito sa kampo ni Alan Peter Cayetano, kulang sila. Di po ba? Dahil nga yung iba hindi siguro napasok. Anyway mga kababayan, ito may bagong kapapasok na balita. I-play po natin. Galing po ito sa DZMM Teleradio. Sundutan na rin natin mga kababayan kasi kapapasok lamang po nito. Ayan. Ang sitwasyon. Alamin naman natin ngayon ang sitwasyon sa loob ng Senado dahil naroon na yata si DILG Secretary John Vic Remulla. Alamin natin mula sa ating Radyo Patrol na si Robert Mano. Robert, kamusta dyan sa loob ng Senado? Siyang Ami, dumating na rin dito sa Senado si DILG Secretary John Vic Remulla. Nag-iba-ikli lang yung pahayag niya pagpasok niya kasi dito sa lobby ng Senado, natanong sa media kung yung purpose. Ang sagot niya ay trabaho lang at dire-diretso na sa paakyat. Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na sundan siya dahil Ang sagot lang daw ni John Vic mga kababayan nung tinanong ng mga taga-media, trabaho lang daw. restricted na ngayon yung media dito sa Senado. Pero dito pa rin sa sumulong room sa amin kung saan magkakaroon ng press conference si Senator Jinggoy Estrada ay binabanggit ng kanyang tanggapan na bukod sa kanya ay haharap din yung kanyang may bahay na si Priscilla at yung kanyang maging yung kanyang mga anak. So yan ang hinihintay natin ngayon kung ano ang kanyang magiging tugon after ng warrant of arrest na inilabas laban sa kanya. At ang paunang abiso siyang Ami ay 3:30 ng hapon yung kanyang press conference. So any moment from now, yun na inaabangan namin. At posible na pababa o papunta na dito sa sumulong. Ito kasi sumulong siyang Ami ay nasa second floor nitong Senado at ang kanyang tanggapan ay nasa fifth floor. So mula doon ay magtutungo siya dito sa sumulong kung saan nagkasagawa ng press conference ang mga senador. Yung mga tauhan ng CIDG NCR na nakita ko kanina, maging itong yung si Secretary Remulla ay hindi pa rin namin nakita dito sa second floor. Mula dito sa elevator area at maging sa hallway papunta sa session hall ay hindi na namin makikita. So the assumption siyang Ani ay dahil Secretary, posible na didiretso ito sa tanggapan ng Senate President at kung pwede rin sa Secretary ng Senado. Yung purpose, hindi pa rin Wala silang nagawa dito mga kababayan, no? 'Di ba? Ito isang patunay ito na si Jinggoy Estrada inaresto po sa loob ng Senado mismo. No? Inaresto po sa loob ng Senado mismo etong si Jinggoy Estrada. Kaya nga kung titingnan po natin, dapat nung si Bato de la Rosa mga kababayan nandiyan sa loob ng Senado, dapat inaresto na rin. Pero ngayon mga kababayan maganda sana kung lalabas si Bato de la Rosa para dalawa na agad. Dalawa na agad yung maaresto mga kababayan na senador na may pananagutan. Hindi lang sa taong bayan, kung hindi sa kaban ng bayan. binabanggit siyang Ani, pero ang sabi niya ay ginagawa lang yung trabaho. Nakikita ko siyang Ani, yung mga tauhan ng Senate President Hans na hinahawi na yung mga cameraman mula doon sa elevator at yung mga photographer. So, posible na 3 minutes na lang. In 3 minutes. Sabi mo, Tama 3:30, diba? Tama. Pero hindi, tapos na yung ni Jinggoy mga kababayan. Pero maliwanag dito ang sinabi daw ni John Vic Remulla mga kababayan, trabaho lang daw. Ano po yung ginawa niya? Sa bagay mga kababayan, talagang kailangan talagang papanagutin etong si Senator Jinggoy Estrada. At sana maintindihan niya din yon mga kababayan na kailangan niyang managot. Hindi naman siya ginigipit
Kasi mga kababayan, hindi nila pwedeng sabihin ginigipit sila. Lalo na, at maliwanag naman po kung bakit siya nahaharap sa ganyang klase ng kaso eh. Dahil nga mga kababayan, isinangkot siya at kasangkot siya sa manumalyang flood control, tumanggap siya ng kickback at idinawit siya mga kababayan ni Bryce Hernandez. Di po ba mismong si Bryce Hernandez ang nagdawit sa kanya na sinasabi na tumanggap siya ng pera? O dapat hindi nila inaano yun eh. Hindi nila dapat mga kababayan kini-question yung mga bagay na yan na parang papalabasin nila, ginigipit sila. Ano po, wala naman nang gigipit sa kanila eh. Kung tutuusin nga mga kababayan, napakasarap nga ng buhay nila nung panahon Alamin naman natin ngayon ang sitwasyon. nung panahong nangungulimbat sila mga kababayan sa Kabanang Bayan. Di po ba? Ayan o, ito may isa pang balita. Tingnan nga natin. Ay hindi, ito yung kanina pa. Diba, wala pa, yan. O, wala pa rin itong Senate mga kababayan. So yon, maliwanag naman po mga kababayan na ito pong si Senator Jinggoy Estrada, nilabsan na ng arrest warrant galing po sa Sandigan Bayan, 5th Division, at ito po ay may kinalaman sa plunder. Wala po itong piyansa mga kababayan, to be clear. Wala po itong piyansa at si Senator Jinggoy Estrada po talaga ay makukulong dito. Kaya nga nag-voluntary surrender na po siya. Ano po dito kina DILG Secretary John Vic Remulla. Ano po dito at saka sa mga taga CIDJ. So malaking posibilidad mga kababayan na magkita na sila ng kanyang kaibigan na si Bong Revilla. Ano po, anyway, mga kababayan, kayo po, kung kayang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa topic na ito na tinalakay po natin. Comment below na lamang po ha kung ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dyan mga kababayan.